Real talk, maraming murang tablet ngayon. Pero after ng ilang buwan, parang slideshow na kung gamitin. Recommended tablet daw na mura at hindi naglalag. Honestly mga preng, kung gusto mo ng tablet na hindi masakit sa ulo pagdating ng ilang buwan tapos mura lang, umiwas ka muna sa mga sobrang cheap tablet na mga unknown brand. Kasi oo, malaki yung storage sa specs nila. Pero lag naman pagdating sa YouTube, ML, Zoom, o multitasking. Kaya mga preng, isa sa mga pinakasolid na tablet ngayon, yung paracetamol sa pharmacy. Hindi. Yung pinakasolid na tablet ngayon mga preng is si Xiaomi Pad series, Redmi Pad series, at Honor Pad series. Sila yung pinaka-balance sa performance, sa battery, at software experience. Pero ito yung hindi sinasabi ng karamihan. Hindi RAM ang dahilan kung bakit naglalag ang tablet. Real talk lang tayo. May mga tablet na 8 gig yung RAM pero mahina yung chipset. Yung ending, lag pa rin after update. At ito pa, maraming ultra cheap na tablet na gumagamit ng slow storage, mahina ang optimization at old processor. Kaya kahit pang Facebook lang, sumasabit na after few months. Actually, pinaka-safe ngayon sa budget category, si Redmi Pad SE. Sobrang sulit niya sa pang everyday use. Okay siya sa YouTube, Netflix, browsing, hindi mabilis uminit. Next si Xiaomi Pad 7 series. Pinaka-balance, smooth kahit multitasking. Pwede pang gaming at work or pang student. Next, si Honor Pad. Maganda yung speakers at battery. Sulit pang media consumption. Pero, kung heavy gaming talaga yung habol mo, mas okay pa rin na magdagdag ka ng kaunting budget kaysa sa bumili ng murang tablet na maglalag din eventually. Kaya mga preng, kung gusto niyo ng honest phone or tablet recommendation na hindi puro hype lang sa specs, follow mo ako, preng. Kasi dito, pinag-uusapan natin yung tunay na daily at long-term experience at yung after months of use. Kaya mga preng, kita-kits sa susunod na video, follow for more.